ang kapatawaran o ang pagpapatawad. Ano ba ang kahalagahan nito sa buhay natin? Ano ba ang silbi nito kung ito'y ibibigay natin sa kapwa natin, sa mga taong nagkasala sa atin, mga taong nakagawa ng pagkakamali sa buhay natin? Ano rin ba ang halaga kung ito'y iririgalo mo para sa sarili mo? Paano mo rin pala ito sisimulan para hugutin sa kalooban mo ang salitang kapatawaran kung ikaw mismo ay biktima ng mga pangit na pangyayari sa buhay mo? Halika, simulan natin at unawain natin ng husto kung gaano kalalim ang kahalagahan ng salitang kapatawaran para sa sarili natin at para sa mga taong dapat natin pagbigyan nito. Ang kapatawaran po ba ay nararapat ibigay ito agad-agad? O kusang loob itong ginagawa ng isang tao para magpatawad at humingi ng tawad? Ang kahulugan po ng salitang kapatawaran ay malalim po talaga. Dahil ito po ay isang emosyon na damay ang espiritual. Tama po. Espiritual po kasi ay pati po ang iyong kalooban at isipan o ang buong pagkatao mo ay hindi nakakaligtas sa salitang ito. Kumbagay damay lahat ng mga nararamdaman mo sa tuwing nasasaktan ka, tuwing hindi mo nakakamit ang salitang kapatawaran o hindi mo na ibibigay ang salitang pagpapatawad. Para kasi itong isang ipo-ipo na paulit-ulit, paikot-ikot sa isipan, sa damdamin mo, na parang wala ng tigil sa tuwing maaalala mo yung lahat na nangyaring hindi maganda sa buhay mo. Ano nga ba ang pundasyon ng salitang ito? Pundasyon at kahulugan ng salitang ito para magawa mo ito ng tama at maibigay mo ito ng maayos sa kapwa mo o sa sarili mo. Maraming pagkakataon po kasi kung tuwing pag-uusapan ito, para bang ang bigat-bigat, para ang hirap dalhin, para bang ang lahat parang ang gulo. Sisimulan mo pa lang, hindi mo masimulan. Bakit kaya gano'n? Alam niyo po kung bakit? Dahil ito'y labag sa kalooban mo pag ginagawa mo o hindi ito inuukol sa iyo para gawin. Kung ito'y pag-uusapan, lagi na uuwi ito sa malaking diskusyon o pagtatalo, o maaari mauwi ito sa hindi magandang pag-uusap. Ganun pa man, ano ba ang halaga nito para gawin? Ang pagbibigay ng kapatawaran ay hindi ibig sabihin o tanda ng pagkatalo mo sa buhay. Ganun din ang pag-amin ng pagkakamali mo. Pero isa itong magandang pagkakataon para ipakita mo na ang buhay mo ay may halaga para sa iyo. Dahil ang kalayaan mo at ang buhay mo mismo ang siya nais mong ibalik sa iyong pagkatao bilang respeto mo sa sarili mo, dahil mas nauunawaan mo na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kalayaan ng puso at isipan mo, dahil mas pinili mo ang mapabuti ang sarili mo upang maging masaya at maging malaya mula sa anumang pait o sakit ng kalooban na dinanas mo, na siya rin nagpapabigat at nagpapahirap sa buhay mo. Mas pipiliin mo pa ba ang manatiling nakakulong sa sama ng loob at puno ng kabigatan ng kalooban ng iyong sarili kumpara sa kalayaan ng kaisipan mo at ng puso mo? Hanggang kailan mo pagtitiisan ang lahat ng paghihirap mo sa sarili mo, samantalang pwede mo itong gawin, ang kapatawaran, para tulungan mo muli ang sarili mo para mamuhay ng normal at maayos at ipagpatuloy mo ang buhay na may pananalig sa Diyos. Sa muli mong pagkakbang ng panibagong buhay, hayaan mo ang sarili mo
na iwanan ang lahat ng hindi magagandang bagay sa buhay mo. Yung mga excess baggage mo, huwag mo nang dalhin sa panibagong chapter ng buhay mo. Iwanan mo ang lahat ng kinimkim mong takot, galit at sama ng loob. Hayaan mo. Unti-unti itong magbabago pag ikaw naniwala ka sa pananalig mo sa Panginoon. Hayaan mo maging masaya ka at maging malaya. Isa pang mahalagang nilalaman ng kapatawaran kung bakit mo ito gagawin. Dahil nais mo maging malaya. Dahil nais mo ng kagalingan para sa sarili mo. Gagawin mo ito hindi dahil sa benepisyo ng iba, kundi dahil sa benepisyo ng sarili mo. Dahil ang katotohanan at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malaya ng kaisipan at puso ay yung kagalingan din ng puso mo, ng kalooban mo. Isang unang bagay na dapat mong gawin ay yung patawarin mo ang sarili mo at isipin mo ang kalusugan mo din. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kamalian mo, ito'y malaking bagay para sa kalooban mo. Dahil simulat sa Paul, may pagkakataon na may mga pagkakamali ka rin na maaaring nagawa noon dahil pinahintulutan mo sila para abusuhin ka, para saktan ka at pagsabihan ka ng kung ano-anong bagay na hindi maganda sa buhay mo. Ganun pa man, dito pa lang sa gagawin mong ito ay isa na itong magandang sinyalis ng pagtanggap para itama ang lahat ng pagkakamali mo. Higit sa lahat, ito ay pagsuko sa Panginoon at pagbibigay ng kusa sa Kanya. Kumpagay, ito ay kababaan ng loob na maituturing na lubos dahil nagpapaubaya ka na sa buong may kapal para hayaan siya ang kumilos sa buhay mo upang ayusin isa-isa ang lahat mga dinanas mong paghihirap at bandang huli, makikita mo din ang pagbabago ng buhay mo at matutupad ang lahat ng kahilingan ng puso mo kasi kinalulugod na ng Diyos ang ginawa mo. Pagkatandaan po natin at huwag po natin kalimutan, ang salitang kapatawaran po ay hindi ganun kadali para gawin. Pero kung ito ay para sa sarili mo, huwag kang mag-aksaya ng panahon. Gawin mo kaagad ito agad-agad. Magdasal ka ng taimtim sa Panginoon at humingi ka ng saklolo. Ang presensya ng Panginoon ay maibibigay ngayon sa iyo. Ang kalayaan ng puso mo at kaisipan mo, mapapasayo. Huwag mong hayaan ang sarili mo manatili sa puot at galit na lamang ng buong buhay mo. Ang Panginoon ay lagi nandyan at hindi yan magpapabaya kahit kailan. Tandaan mo din, kung gagawin mo ang kapatawaran para sa sarili mo, hindi ito optional o mandatory. Gagawin mo to para mabigyan ng tunay na kasiyahan ang buhay mo. Gagawin mo to dahil ito'y nararapat para sa iyo. At iyon ang aking dalangin para sa iyo. Kalayaan mo ang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa kaisipan at kalooban mo. Ang presensya ng Panginoon naway mapasayo at yan ang iniiwan ko sa iyo. Ako, si Robert, naghahangad lagi na mapabuti ka at naway napagaan ko ang kalooban mo at namulat ko ang kaisipan mo sa bagay at salitang kapatawaran naway mapasayo.